Ngayon muli palapakan natin ating mahal na Panginoon. Napakasarap na purihin, sambahin ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng mga papuring awit, hindi po ba? Kasi kung naiintindihan natin po ano yung ginawa ng Panginoon para sa atin at para sa ating kaluluwa, natural lamang na karapat-dapat siyang purihin, sambahin at luwalhatiin sa ating buhay. Amen? Kaya dadala ko sa Bible study na ating isinasagawa sa tuwing linggo. This is the third time na tayo ay magpa-Bible study. Amen? Let's pull up our Bibles. Ilabas natin yung ating mga Biblia. Sa mga iba, meron ng digital Bible which is their cellphone. Maganda. No, gamitin yung cellphone natin kaysa sa tayo mag-TikTok, mag-YouTube o kung ano man. Gamitin natin yung ating cellphone sa pagbabasa ng Biblia. Amen. I-pull out natin yung ating mga cellphone, punta tayo sa ating Bible app, at buksan natin ang ating Biblia sa Romans chapter 2, kung saan tayo natapos, verse 17. Bago pa tayo mag-upisa, iupo po natin yung ating mga ulo at manalangin sa Panginoon. Ama, maraming salamat at kami ay narito nagkaroon ng pagkakataon na pag-aralan ng iyong mga banal na salita. Barapatin mo, Diyos, ngayong umaga na ito, bigyan kami ng karunungan upang aming maintindihan ang iyong mga salita at aming may sa pamuhay bilang mananampalataya sa iyo, O Diyos. Ito aming samang dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Romans chapter 2, verse 17 forward. Ngunit kung ikaw na tinatawag na Hudyo ay umaasa sa kautusan at nagmamalaki sa Diyos at nakakaalam ng kanyang kalooban at sumasang-ayon sa mga bagay na magagaling, palibasay naturuan ka ng kautusan. Ito yung sinasabi ni Pablo, kapatid, na mayroong dalawang klase ng tao noong sinusulatan niya yung mga taga-Romano. Sinimang ng dalawang laki na ito, ang mga Hudyo na naibigay sa kanilang kautusan. Technically, yung mga Israelita, yung mga angkan ni Moises na naibigay sa kanilang kautusan, at meron din mga Hentil. Sino yung mga Hentil? Yung mga hindi naibigay sa kanilang kautusan. Technically, sa mga paningin ng mga Hudyo, ang mga Hentil ay yung mga tao na hindi ligtas ng Diyos. Sila yung mga tao na hindi pinili ng Diyos. Sila yung mga tao na hindi bansa ng Diyos. Sa paningin ng mga Hudyo, sila lamang ang bansa ng Diyos, sila lamang ang pinili ng Diyos, at sila lamang ang binigyan ng Diyos ng karapatan na magkaroon ng isang relasyon sa pinakadakila sa lahat, which is ang ating Diyos na buhay. Ngunit kasi sabi ni Pablo dito, kahit ikaw ay isang Hudyo o isang mananampalataya sa Diyos, hindi ka pa rin ligtas sa kautusan. Sabi niya dito, ngunit kung ikaw ay tinatawag na Hudyo, which is naibigay sa iyo ang kautusan, ay umaasa sa kautusan at nagmamalaki sa Diyos. Maganda na ikaw na isang Hudyo na umaasa sa kautusan ng Diyos, na sinusunod mo yung kautusan ng Diyos, at nagmamalaki ka sa Diyos, at nakakaalam ng kalooban ng Diyos at sumasang-ayon sa mga bagay na magagaling na mula sa Diyos. Palibasay naturuan ka ng kautusan at nagtitiwala sa sarili na ikaw ay taga-akay ng mga bulag, isang ilaw ng mga nasa kadiliman, tagasaway sa mga hangal, guro ng mga bata na taglay sa kautusan ang pinakadiwa ng kaalaman at katotohanan. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo ba tuturuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnakaw, nagnanakaw ka ba? Ikaw na nagsasabing huwag mangalunya, nangangalunya ka ba? Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyosan, dinanakawan mo ba ang mga templo? Ikaw na nagmamalaki dahil sa kautusan, nilalapastangan mo ba ang Diyos sa pamamagitan ng paglabag sa kautusan? Sa 24,
sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait sa mga hentil, which is yung mga unbelievers noong unang panahon, dahil sa inyo. Ang sabi ni Pablo. Ang sinasabi din ni Pablo, kapatid, na ang mga Hudyo mismo na naibigay sa kanilang kautusan ay mga hipokrito. Ano ibig sabihin nun? Alam nila kung ano yung tama at mali. Sa panlabas na kaanyuan, mukha silang matuwid sa harapan ng Diyos. Pero sa kanilang panloob o sa kanilang espiritual, sila ay mga mayayabang, sila ay mga takapaghatol, sila ay mga marumi sa harapan ng Diyos. No? Kahit nasa kanilang kautusan, sila pa rin ay nagkakasala sa harapan ng Diyos. Kaya ano yung nakikita ng mga hentil sa kanila, yung mga non-believers? Ano yung nakikita ng mga hentil sa kanila? Walang silang pinagkaiba sa mga makasalanan. Bagamat mukha silang matuwid sa harapan ng Diyos, bagamat mahaba yung kanilang mga buhok, mahaba ang kanilang panonood, sila ay nagsisimba sa templo, nagpupunta sa templo, naghahain ng mga haing buhay at patay sa templo. Mukha silang masunurin sa Diyos, pero sa kalooban nila, sila ay mga makasalanan. Kaya nga sinabi ni Pablo sa 24, sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait sa mga hentil dahil sa inyo, sabi ni Pablo. Dahil sa mga Hudyo na ito, ang pangalan ng Diyos ay nalalait. Gaya ng nasusulat, sabi ni Pablo, bigay siya ng isang verse sa Psalms. Sapagkat tunay na may kabuluhan ang pagtutuli kung tinutupad mo ang kautusan. Ngunit kung ikaw ay sumusuway sa kautusan, ang iyong pagtutuli ay nagiging hindi pagtutuli. Technically, isipin niyo kapatid ganito. Pag sinabing tuli, ano yung pumapasok sa isip niyo? Lalaki na tinuli. Tama po ba? Ganyan talaga noong unang panahon. Tinutuli niyo yung mga lalaki kahit noong unang panahon. Ang mga Hudyo lamang yung gumagawa niyan. Bakit? Kasi utos yan ng Diyos sa kanila. Paano malalaman ng isang Hudyo sa hindi Hudyo? Ang isang Hudyo ay tinuli. Amen po ba? So yung sign o yung senyales na ikaw ay isang Hudyo, kapag napatunayan mo na ikaw ay tinuli or circumcision. Isang ritual na ginagawa sa mga lalaki noong unang panahon upang sila ay makianib sa mga Hudyo or tinatawag natin the religion of Judaism. No? So yung unang panahon, kapatid, na sinasabi dito ni Pablo na kung ikaw ay tuli, sinasabi mo na ikaw ay Hudyo, sinasabi mo na ikaw ay, let's say, punta tayo sa ating konteksto, sinasabi mo na ikaw ay isang Kristiyano na binautismuhan sa pangalan ni Kristo, pero wala sa mga ginagawa mo, wala sa mga pinapakita mo sa mundong ito, ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, walang kwenta ang inyong bautismo, walang kwenta ang inyong pagtutuli, walang kwenta ang inyong pagsamba sa Diyos. Ang pananampalataya na walang bunga ay patay. Kasi sabi nito ni Pablo na walang kabuluhan ng pagtutuli kung hindi mo naman sinusunod ang mga kautusan ng Diyos. Sinasabi mo na ikaw ay mananampalataya kay Kristo, sinasabi mo na ikaw ay tuli, ngunit nilalabag mo ang mga kautusan ng Diyos. Ikaw ay nagmumura, nagagalit ka, sinisiraan mo yung mga kapatid, no? Nagnanakaw, pumapatay, nagiging malaswa ka sa iyong mga kapatid, sinachat mo sila ng patago, sinasabi mo lang ng hindi maganda. Yung mga bagay na yung kapatid ay hindi sinasalamin ng ating Panginoong Jesucristo, nor sinasalamin ng ating Diyos na nasa langit. Ito sinasabi ni Pablo. Tuli ka nga, bautismado ka nga, pero wala sa iyong pamumuhay ang kalooban ng Diyos. 26. Kaya kung ang di pagtutuli ay tumutupad sa mga itinakda ng kautusan o yung mga hentil,
na mga makasalanan ay tumutupad sa kautusan, hindi ba ibibilang na pagtutuli ang kanilang di pagtutuli? Ang sinasabi ni Pablo, yung mga unbelievers na, yung mga hindi Kristiyano, o yung mga hindi Hudyo o noong unang panahon, sumusunod sila sa kautusan ng Diyos. Alam nila na bawal pumatay kahit hindi na ibigay sa kanilang kautusan. Alam nila na bawal magnakaw kahit hindi na ibigay sa kanilang kautusan. Lagyan natin sa konteksto ngayong panahon nito. Mga hindi Kristiyano, yung mga non-believers, mas matuwid pa nga yung ginagawa nila kaysa sa atin. Tayo nga, nagmumura tayo. Sila napaka hinhin ng buhay nila. Napaka-conservative ng buhay nila. Hindi man sila Kristiyano. Ang tawag dyan, kapatid, ay hypocrisy. Sa ibang translation, sa ibang term, mga hipokrito. Na sinasabi na kayo'y mga Kristiyano, na sinasabi na sumasampalataya kayo sa Diyos, pero wala sa inyong mga gawa ang patunay ng inyong sinasabi, ng inyong inihahayag. Umaakay nga kayo ng mga tao mula sa kadiliman sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, pero sa patago, ikaw pala ay nangahalay ng mga kapatid. May mga ganyang pastor, no? Nung minsan napanood ko sa isang Netflix documentary na isang pastor sa Korea na napakatanyag dahil sabi niya siya ang Messiah or in the second coming, na pinaniwalaan ng mga tao sa patago pala sa tuwing gabi ang mga kongregasyon niya mga babae na mga edad 18 years old pababa ay isa-isang pinapasok sa kanyang kwarto, sa mismong pastoral house nila, at isa-isa niya itong hinahalay at ginagahasa. Ano yung sinasabi niya sa mga babae na kanyang mga tupa? Ito daw ang kagustuhan ng Diyos. Dahil siya ang Messiah, lahat ng makikipagtalik sa Kanya ay maliligtas. At ngayon yung pastor na yan ay nakukulong na sa Korea. Hindi ba same scenario? Sa Amerika may ganyan. Sa Pilipinas may ganyan. Which is yung napakatanyag na pastor na kilala natin lahat. Yung mga bagay na yan ay nangyayari sapagkat ang mga Kristiyano, sinasabing sila yung mga Kristiyano, sinasabing na alam nila ang kautusan ng Diyos, pero hindi nila alam sundin. So walang ligtas. Kahit sino pa, nabautismuhan ka man o hindi, hindi ka ligtas sa Diyos. Ano yung makikita natin ditong aral? Wala sa mga ginagawa ninyo o sa mga ritual ninyo ang makakapagligtas sa inyo. Hindi bautismo sa tubig ang makakapagligtas sa inyo. Hindi ang pagtutuli ang makakapagligtas sa inyo. Ni ang pakitang tao na maganda ang iyong asal sa harapan ng mga tao, pero pagtalikod mo ikaw ay isang demonyo, ang makakapagligtas sa iyo. Hindi pagka-hipokrito ang makakapagligtas sa iyo. So technically, kapatid, ang tao, regardless man kung nasa kanya ang kautusan o wala sa kanya ang kautusan, ay hindi makakatakas sa hatol ng Diyos. Tayo lahatulan sa pamamagitan ng Romans chapter 2. Sa pamamagitan ng ating mga gawa, sa pamamagitan ng kalotohanan. Alam mo nga yung kalotohanan, pero hindi lumalabas sa iyong mga gawa. Alam mo nga yung gawa, pero hindi mo alam ang totoo. Ito yung mga bagay na kailangan nating malaman. Dapat alam natin kung anong ebanghelyo ni Kristo, at dapat ang ebanghelyo ni Kristo ay lumalabas sa ating mga pamumuhay, sa ating mga gawa, na ipapakita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Walang hipokrito dito, amen. Kung sinasabi mo na mahal mo si Kristo, tunay na mahal mo si Kristo, amen. At kung alam mo na ang mga utos ng Diyos ay ganito, ganyan, ganon, sundin natin sa ating buhay. Amen. Sapagkat kapag ipinapakita man lang, pakitang tao lamang yung ginagawa natin, pero wala sa puso natin, wala tayong pinagkaiba sa mga Hudyo na mga hipokrito.
Naalala ko nung minsan, kapatid, hopefully hindi to humaba ng mga ating pag-aaral. Sapagkat mas mahaba yung Romans chapter 3. Naalala ko minsan, kapatid, nung tayo nasa dati pang iglesia, na sinasabi nila na may mga Kristiyano na naliligaw lamang ng landas. Pero alam mo pa rin na sila ay ligtas. Kasi nabautismuhan sila. Naalala ko noon nung sinabi niya sa akin, may bautismuhan niya yung Brad, yung 10 years ago, pero kakilala niya yung Ginoy, may bautismuhan niya Brad, Sabi ko naman sa sarili ko, bakit mo ipagmamalaki yung pagbabautismo ng isang tao kung wala naman sa pamumuhay niya ang kaluwalhatian ni Kristo? Sapagkat hindi ang bautismo ng tao ang nakakapagligtas, kundi ang bautismo ng Espiritu Santo na nagbabago ng buhay ng tao. Kung hindi naman nagbago yung buhay niya, anong kwenta ng bautismo sa tubig, ng ritual na yan? Sabi mo nga, Pastor, kahit 10 times talang bautismo ang din tao. At dyan 10 times pa magbabautismo yung tao, nung wala naman kay lugna, ipamaglingkod na ang Kristo. Anong kwenta? Anong kwenta yung bautismo? Sapagkat pinapakita lamang natin sa buong mundo na tayong mga Kristiyano, na sinasabi natin na tayo yung mga Kristiyano at nabautismuhan sa pangalan ni Kristo, ay mga hipokrito. Kasi hindi nakikita ng mundong ito ang kaluwalhatian ni Kristo sa ating pamumuhay. Kasi sabi ni Pablo na walang ligtas, mga Hudyo man o mga Hentil, sa ilalim ng kahatulan ng Diyos. Question and answer portion. Anong nalaman natin sa Romans chapter 1? Ang tao sa kanyang natural na estado ay gagawa at gagawa ng kasalanan. Regardless kahit anong laki pa siya, gagawa at gagawa siya ng kasalanan. Bakit? Sapagkat siya ay lahi ni Adan at lahat ng mga galing kay Adan ay nasa ilalim ng sumpa at pagkaalipin sa kasalanan. So ano yung ginawa ng Diyos? May makikita kang dalawang tao dyan. May isang tao na binuhay muli ng Diyos at lumapit kay Kristo. At mayroong ibang tao na walang ginawa ang Diyos sa kanila at hinayaan na lamang sila ng Diyos sa kanilang pamumuhay na makasalanan. Sa Romans chapter 2, anong nalaman natin? Mapahudyo ka man o mapahentil ka man, meaning kahit anong lahi ka man, ikaw ay hahatulan sa harapan ng Diyos sapagkat ang kanyang kautusan. Alam mo naman kung yung tama at mali. Bakit? Kasi nakasulat yan sa inyong mga puso. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit ang batas ni Moises na ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo, ang pinaka widespread o pinaka-general na batas sa buong mundo? Yung mga batas natin, kapatid, na sinusunod ay kapareho ng mga batas na nasa Amerika, ay kapareho ng mga batas na nasa China or nasa Japan. Bakit? Kasi ang batas na yan ay naisulat sa lahat ng mga puso ng mga tao kahit anong lahi ka pa. Alam nila ang totoo. Alam nila ang kautusan ng Diyos kahit hindi sila Hudyo, kahit hindi sila Kristiyano. So kung nilalabag mo yung kautusan na yan, kahit anong lahi ka pa, ikaw ay hahatulan base sa mga kautusan na naibigay sa inyo ng Diyos. Ang tanong, kaya bang sundin ng tao ang kautusan ng Diyos ng perpekto? Hindi. Ito ang problema natin. Kaya sa Romans chapter 3, ito yung pinakamatinding bad news para sa atin. Mag-start tayo sa masamang balita. Basahin natin, buksan natin ulit ang mga Biblia. Sa Romans chapter 3, verse 1 to 6. Ano nga ang kalamangan ng mga Hudyo? O ano ang pakinabang sa pagtutuli?
natuli ka nga, nabautismohan ka nga, ano yung pakinabang? Kung hindi naman lumalabas sa inyong pamumuhay ang kalwalhatian ng Diyos. Napakarami yung sabi ni Pablo sa verse 2. Ang una sa lahat, ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Ipinagkatiwala sa mga Hudyo ang aral ng Diyos. Ano nga kung ang ilan ay hindi tapat? Ang kanila bang kawalan ng katapatan ay nagpapawalang saysay sa katapatan ng Diyos? Ito yung sinasabi dito ni Pablo. Kung hindi tapat ang mga Hudyo sa mga salita ng Diyos, ibig bang sabihin doon ang Diyos ay hindi tapat sa kanila? Ito yung tanong ni Pablo. Sa 4, ano sabi ni Pablo? Huwag nawang mangyari na ito ang isipin ninyo. Kung ang mga Hudyo na naibigay sa kanilang kautusan ay hindi tapat sa mga kautusan ng Diyos, huwag niyong isipin na ang Diyos ay hindi tapat sa kanila. Bakit? Kung mayroong tapat sa buong universe na ito, ay tanging ang Diyos lamang ang siyang naging tapat sa atin. Na kahit tayo ay nagkakasala, hindi pa rin niya tayo hinayaan na tayo ay magkasala forever. Amen po ba? May ginawa siyang paraan. Kasi tapat siya sa atin. Kahit hindi tayo tapat sa Kanya, tapat siya sa atin. Kaya sabi ni Pablo, huwag mangyari na isipin mo ito. Hayaang ang Diyos ay maging tapat kahit na ang bawat tao ay sinungaling. Gaya nga ng nasusulat, sabi ni Pablo, ito ang kanyang reference, kapatid. Ang reference dito ay Psalms 5:14. Sabi niya dito, upang ikaw ay aariing ganap sa iyong mga salita at magtagumpay ka kapag ikaw ay hinatulan. Kasi sabi dito ni Pablo, kapatid, kapag ikaw ay inariganap sa pamamagitan ng iyong mga salita, nung una parang kapatid, kapag salita o lumalabas sa iyong bibig, ang tawag dyan ay ang intensyon ng inyong puso. Doon kayo hahatulan ng Diyos. Doon kayo titignan ng Diyos, hindi sa inyong panlabas na ginagawa. Sapagkat pwede akong maging plastic kahit kanino. Pwede kong ipakita sa inyo, kapatid, na ako isang matuwid na Kristyano, pero pag uwi ko sa bahay, binubugbog ko si Sister Ses. Binubugbog ko nga siya ng pagmamahal. Amen. Kasi binubugbog niya ako ng sermon. Ang sabi dito ni Pablo, upang ikaw ay aariing ganap sa inyong mga salita at magtagumpay ka kapag ikaw ay hinatulan. Yung sasabi dito ni Pablo, na kung alam mo na ang inyong intensyon, dalisay ang inyong puso na sumusunod sa Diyos, then magtatagumpay ka pagdating ng panahon. Kung ikaw ay hatulan ng Diyos, kasi alam ng Diyos at alam mo rin sa iyong sarili na tama ang inyong intensyon. Kaya napakahalaga na kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, ikaw ay nasa tamang intensyon. Amen po ba? Baka naman nandito ka lang kasi si sister gusto niya makita si crush na si brother or sister din. Tinatila. Yung mga ganyang bagay, kapatid, titignan ng Diyos sa buhay natin. 5, subalit kung ang ating kasamaan ay nagpapatibay sa katarungan ng Diyos, ano ang ating sasabihin? Ang Diyos ba ay di makatarungan sa paglalapat ng parusa sa atin? Nagsasalita ako sa paraan ng tao, sabi ni Pablo. Kung ang mga kasalanan ng tao ay nagpapatibay sa katarungan ng Diyos, ano yung ating sasabihin? Kapag ang hindi makatarungan ng paglapat ng parusa ng Diyos sa tao ay isang bagay na tatanggapin natin na hindi karapat-dapat sa tao. Kasi isipin natin ganito. Kung tayo ay likas na masama at tayo ay alipin sa kasalanan, di ba dapat hindi tayo parusahan ng Diyos? Kasi ginagawa lamang natin ito kasi natural na sa atin na magkasala. Hindi ba dapat huwag na tayo parusahan ng Diyos kasi nilikha tayo ganyan eh. Nilikha tayo na tayo ay mga makasalanan. Kaya sabi ni Pablo dito,
Nagsasalita siya sa paraan ng tao, sa paningin ng tao. Sabi ni Pablo sa 6, huwag nawang mangyari na ganyan ang inyong isipin. Na hindi kayo karapat-dapat na parusahan ng Diyos sapagkat ginagawa lamang ninyo ang inyong mga kasalanan base sa pagkalikha sa inyo ng Diyos. No, tandaan. Ano yung original sin? Ang original sin is this. Si Adan, na isang perpektong tao na nilikha ng Diyos na walang bakit na kahit anong anomalya. Perpektong nilikha ayon sa wangis ng Diyos, ay nagkasala pa rin sa harapan ng isang Diyos na banal. Ang paglikha ng Diyos sa tao ay nilikha ayon sa kanyang wangis. Pero ang tao mismo ang lumapastangan nito. Kaya tayo na lumapastangan sa paglikha ng Diyos sa atin ay magbabayad ng ating pagkakautang. Tayo ay kakatulan at paparusahan ayon sa katuwiran ng Diyos. Babalik tayo sa konteksto. Ano yung konteksto dito sa Romans? This is the gospel of Christ. Pag sinabing mabuting balita, ibig sabihin, mayroon munang bad news. Ano yung bad news? Tayong lahat, regardless kung kahit anong lahi ka man, ay paparusahan ng Diyos ayon sa kanyang matuwid at mapagpainuhod at napupuot na kamay. Sa 6, huwag nawang mangyari na ganyang isipin natin, sapagkat kung gayoy, paano hatulan ng Diyos ang sanlibutan? Kasi meron lahat tayong excuse sa Kanya. Lord, huwag mo kong parusahan kasi you made me this way. I was born this way. I was born a gay person. I was born a lesbian. I was born a thief. I was born a rapist. I was born this way. Huwag mo kong parusahan sapagkat nilikha mo kong ganito. Sabi ni Pablo, huwag nawang mangyari na isipin ninyo yung mga bagay na iyan. Sapagkat hahatulan tayo ng Diyos base sa intensyon ng ating mga puso at ng ating mga gawa. Bakit? Kasi, kaya tayo ganyan, kaya tayo gumagawa ng mga excuses dahil dito sa verse 7. Subalit kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay sumasagana ang katotohanan ng Diyos ay kakaluwalhati niya, bakit hinahatulan pa rin akong tulad sa isang makasalanan? At yung sabi dito ni Pablo, bakit ako hinahatulan pa rin tulad ng isang makasalanan? 8. At bakit hindi sabihin gaya ng paninirang puri sa atin ng iba na nagpapatotoo? Sinasabi raw natin, gumagawa tayo ng masama upang dumating ang mabuti at ang kahatulan sa kanila ay nararapat. Ang sinasabi ni Pablo dito, kahit gumagawa ka ng masama para sa ikabubuti ng iba, ito pa rin ay kahatulan sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, wala tayong takas. Kahit white lie pa yan. No? Nung dati nga, kasi ayaw ng asawa ko yung sofa ay nawawala sa ayos. Yung mga, alam ko yan, yung mga tropilo, merong iba't ibang kulay, meron silang iba't ibang ayos. Kapag nagulo na ng konti yun, yung tropilo kasi pa-diamond eh. Kapag nagpa-square lang siya ng ganyan, alam ko na sino gumawa niyan. Minsan, uupo ako doon, kapatid ako nga yung gagawa nun. Pero dahil ayaw kong masermon ng nakatakot na sermon, nasabi ko sa kanya, hindi ako yung gumawa niya. Ang intensyon ko ay maganda, sapagkat ayaw kong masermon. Pero ang ginawa ko pa rin ay masama sa harapan ng Diyos o ng sinungaling. At
at wala ako may dadahilan sa Diyos sa ginawa kong yun. Kahit maganda ang intensyon sa paggawa ng masama, ito pa rin ay masama sa harapan ng Diyos. Technically, wala tayong takas. Wala tayong takas sa kahatulan ng Diyos. Kaya nga yung sabi sa 9, ano ngayon? Sabi ni Pablo, tayo bang mga Hudyo ay nakakalamang? Hindi. Kahit na sa anong paraan, sapagkat amin nang napatunayan na ang lahat ng tao, maging Hudyo at mga Griego, kahit anong lahi ka pa, ay nasa ilalim ng kasalanan. In fact, sa ibang translation, nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Tayong lahat ay alipin ng kasalanan. Kaya ito yung bad news, kapatid. Regardless kung sino ka man. And, gaya ng nasusulat, this is in reference to Psalms. Walang matuwid, wala kahit isa, kapatid. This is in reference, kapatid, to Psalms chapter 14, verse 1 to 3. Sabi dito ni Pablo na walang matuwid, wala kahit isa. Ito pinakatakot. 11. Walang nakakatalastas, wala ni isa ang nakakaunawa, at wala ni isang humahanap sa Diyos. Again, ang tao, usapan dito ang tao, ang tao, regardless kung alam nila ang kautusan o hindi, kahit anong lahi ka pa, walang matuwid sa atin, wala kahit isa, at wala tayong kakayahan na hanapin ang Diyos. Ni hindi nga maaari, sapagkat tayo ay nasa alipin at nasa kapangyarihan ng ating mga kasalanan. Sa 12, ito yung nakatakot. Silang lahat, tayong lahat ay lumihis. Sama-sama silang nawalan ng kabuluhan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ito yung paningin ng Diyos sa atin. Tayo mga basahan, regardless kung sino ka man, nasa iyong kautusan, sumusunod ka sa kautusan, o hindi ka sumusunod sa kautusan, ang paningin ng Diyos sa tao, tayong lahat ay hindi matuwid sa kanyang harapan, tayong lahat ay makasalanan sa kanyang harapan, sapagkat tayong lahat ay nasa alipin ng kasalanan, at hindi natin siya hinahanap. Kaya ito yung estado natin. Ito pa, 13. Ang kanilang lalamunan, again, sa konteksto lang sa Hudyo, when you say mouth, ano ibig sabihin niya? The intentions of your heart. Kung ano yung lumalabas sa iyong bibig, yan ang intensyon ng inyong puso. Kaya sabi sa Proverbs, your words have power. Ano ibig sabihin nun? Na kung ano man yung lumalabas sa inyong bibig, yan ang nararamdaman ng inyong puso. Kung puro hatred, kung puro galit sa tao, o galit sa iyong kapatid na lumalabas sa iyong bibig, ibig sabihin, puro galit ang laman ng inyong puso. Kasi dito, ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Napunta na po ba kayo sa mga libingan? Nangangamoy ba na patay? Hindi, kasi nakasara sila. Pero kung lahat ng mga libingan bubuksan yan, anong mangangamoy? Mangangamoy na agnas, na mabaho. Kasi sabi dito, kapatid ni Pablo, na lahat daw ng tao ay may bad breath. Amen? Lahat daw tayo ay kailangan magsipilyo. Lahat daw tayo ay may intensyon ng masama, kapatid. Na parang ang ating mga puso sa paningin ng Diyos ay parang libingan bukas, para tayo mga iburnal sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanilang mga dila ay gumagawa sila ng pandaraya. Ang kabandag ng mga ulupong ay nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matutulin sa pagdadanak ng dugo, pagkawasak at kalungkutan ang nasa kanilang mga landas, at ang daan ng kapayapaan hindi nila nakikilala. At ito yung nakakatakot, 18.
walang pagkatakot sa Diyos sa harapan ng kanilang mga mata. Yan, kapatid, ang estado nating lahat. Noon, amen. Noon. Kasi ngayon, nalaman natin ang magandang balita. Nalaman natin na mayroong pag-asa. Amen. Kasi kung titignan natin yung mga bagay na yan, kung babasahin natin Romans chapter 1 hanggang Romans chapter 3, di wala tayong pag-asa. Lahat tayo ay nasa ilalim ng kahukulan ng Diyos. Lahat tayo ay nasa ilalim ng kaparusahan at puot ng Diyos sapagkat wala tayong takas dahil sa ating paggawa ng makasalanang mga gawa. 19. Ngayon ay nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan, iyon ay sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautusan upang matahimik ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos. May kita mo dyan, that is general. Ang buong sanlibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos. That is judgment, kapatid. Kung tayo ay haharap sa Diyos na tayong lahat ay nagkasala, ano yung kahatulan sa atin? Tayong lahat ay paparusahan. Kasi kung harap ka sa harapan ng isang Diyos na matuwid, na isang makasalanan, natural lamang at dapat lamang na ang kahatulan ng Diyos sa iyo ay kaparusahan. 20. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, sabi ito ni Pablo, regardless kung sumusunod ka man sa kautusan o hindi, alam mo man kung ano yung ginagawa mo, alam mo naman yung paggawa ng mabuti, kasi nakasulat sa puso mo yan eh. Totoo ka man Kristiyano o hindi ka totoo Kristiyano, alam mo naman kung ano yung mabuti. Kasi nakasulat na sa iyong puso. Ngunit sabi ni Pablo dito, sapagkat sa pamamagitan ng gawa ng kautusan, regardless, na sinusunod mo nga yung kautusan, ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin ng Diyos. Bakit? Kasi kahit believer or non-believer ka, alam mo naman na bawal magnakaw, amen. Alam mo naman na bawal pumatay na tao, amen. Believer ka man or non-believer, naniwala po ba kayo? Yung kapitbahay nga namin na hindi naman believer kay Kristo, parang mas matino pa siya doon sa mga ibang Kristiyano na kilala ko. Pero sabi din ni Pablo, wala sa ginagawa natin o sa pagtupad natin sa kautusan na tayo ay ituturing na matuwid sa harapan ng Diyos. Sapagkat, ito yung maganda, walang tao ang ituturing na ganap sa paningin ng Diyos sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay doon natin nakilala ang kasalanan. Ano ibig sabihin nito, kapatid? Nung nalaman natin ang kautusan ng Diyos, pero hindi natin sinusunod ang kautusan ng Diyos, doon natin nakilala ang kasalanan. Ano kasi yung kasalanan? Ang hindi pagsunod sa kautusan ng Diyos. Na bagamat alam mo ang kautusan ng Diyos sa iyong puso, pero hindi mo sinusunod. Lahat tayo ay galing doon. Amen. Tingnan niyo lamang yung mga bata, kapatid. Tingnan mo lamang ang bata. Ang bata wala pa yan consciousness, wala pa siyang right and wrong, wala pa siyang alter ego na lumalaban sa kanyang sariling laman. So ang bata, kapag titingnan mo siya, puro siyang laman, wala siyang spiritual. Amen. Kasi wala pa siyang panlaban sa kanyang urges. Ang bata, kung pagmamasdan mo, ang bata ay natural na selfish. Bakit? Kapag hindi siya nakakain, anong gagawin niya? Ano gagawin ng isang bata kapag hindi siya nakakain? Iiyak. Magdedemand siya. Anong gagawin ng bata kapag nasaktan siya? Iiyak. Bakit? Kasi gusto niya bigyan siya ng atensyon. Kasi selfish siya, makasarili siya. Ganyan tayong lahat, kapatid, sa ating natural na estado. Tayo ay selfish, tayo ay makasarili, at ang nais lamang ng ating laman, yung ginagawa natin.
Pag gusto ng bata, naakyat siya ng cabinet. Kahit alam niyang masasaktan siya doon, gagawin pa rin niya. Kasi yun yung gusto niyang gawin. At hindi niya kaya pigilan ng kanyang sarili kasi natural sa kanya na gawin yung mga bagay na yan na maging pasaway. Ang bata ay pasaway. Ganyan din tayo, kapatid. Lahat tayo ay ganyan, mga pasaway sa harapan ng Diyos. At kapag ang bata sinusuway niya ang magulang, ano yung gagawin ng magulang? Hahayaan lang ba niya na ganyan yung bata? Hindi. Ano gagawin natin? Papaluin yung bata. Dapat lang ba na paluin ng bata? Kasi nagkasala ang bata sa inyo. Kasi sumuway ang bata sa inyo. Pasaway siya eh. Kaya dapat paluin. Ganyan din ang gagawin ng Diyos sa inyo pagdating ng araw. Kung tayo ay pasaway, kung tayo ay mga makasalanan sa kanyang harapan, papaluin tayo ng Diyos. At tandaan, ang puot ng Diyos ay kakaiba. Ito yung banal. At kapag naibuhos ang puot ng Diyos sa inyo, hindi lamang palo ang aabutin mo, kapatid. Matinding pagpapalo mula sa Diyos. Ako, kapatid, yung pinalo ko ng Diyos, muntik na akong namatay. Nagkabukol ako sa baga, nalulusaw yung aking mga buto, lumulobo yung aking mga kulani, kapatid, mula dito pababa. Kaya akala ng mga doktor, meron akong 3 klase ng cancer. Itong ginawa ng Diyos sa akin, kapatid, ay muntik ko nang ikinamatay. Pero minsan, kailangan paluin ng bata upang ang bata ay magtuwid. At itong ginawa ng Diyos sa buhay ko, kapatid. Nung nalaman ko itong kalokohanan na ito, ako ay nagagalak na nice friend na ipahagi sa inyo ngayong umaga na ito. Kung mamarapatin ng ating pastor, ako ay magpapatuloy sapagkat nakikita ko ng oras na. Subalit, 21, Romans chapter 3. Meron tayong bad news, di ba? Ano yung bad news? Wala tayong may dadahilan at wala tayong pwede pang i-excuse sa Diyos pagdating ng araw ng ating paghahatol. Sapagkat tayong lahat sa paningin ng Diyos ay parang libingang bukas na tayong lahat sa harapan ng Diyos ay mga imburnal, mga makasalanan at walang matuwid, wala kahit isa. Subalit, this is the good news, kapatid. Romans chapter 3 verse 21. If may highlighter kayo, please highlight this. Kung wala kayong highlighter sa Bible app niyo, sigurado may highlighter dyan. Kalkalin nila. And please highlight this. Subalit ngayon, sabi ni Pablo sa 21, ay ipinakayag ang pagiging matuwid ng Diyos. Ito yung kailangan natin, na tayo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang katuwiran, sa pamamagitan ng kanyang righteousness, His righteousness. At ito ang sinabi ni Pablo dito, subalit ngayon ay ipinahahayag. Ibig sabihin, kapatid, this is revealing to you. Ibinibigay na sa inyo. Ito ay binubuksan na ng Diyos sa bawat isa na narito. Ang katotohanan na ito, ipinapahayag sa inyo ang pagiging matuwid ng Diyos. At ito ay hiwalay sa kautusan. Kasi kung ito ay base sa kautusan, walang magiging matuwid sa atin, wala kahit isa. Sapagkat ang kautusan, ang tanging bunga ng kautusan ay sumpa at kasalanan. Doon natin nalaman ang kasalanan. Ang kautusan ay parang salamin sa tao. Kung marumi ka at titingin ka sa salamin, ano makikita mo? Ikaw na isang maruming tao. Ang kautusan ay parang salamin. Sinubukan niyo po bang gamitin ang salamin na panlinis ng inyong dumi? Ay hindi kayo malilinis. Sapagkat ang kautusan ay salamin na sumasalamin sa ating karumihan sa harapan ng Diyos. At hindi tayo kayang linisin ng kautusan. Tulad ng hindi tayo kayang linisin ng isang salamin.
Subalit, sabi ni Pablo, ngayon ay ipinahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan at pinatotohanan ng mga kautusan at ng mga propeta. Ito ang good news sa 22. Ang pagiging matuwid ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga sumasampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Kasi sabi nito ni Pablo, kapatid, na tayong lahat ay hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin sa ating mga gawa, kahit mabuti man yan o masama, hindi naluluwalhati ang Diyos sa buhay natin. Tayo lahat ang makasalanan sa kanyang harapan. At paano tayo magiging matuwid sa harapan ng isang Diyos na banal? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo lamang. This is apart from works. This is not faith plus works. This is faith alone. No? Minsan, ang hirap kasing i-explain sa mga tao na ang pananampalataya kay Jesucristo ay parang paghinga ng mabubuting gawa. Amen. Humihinga po ba kayo? Ginagawa niyo ba yan kapag gusto niyo lang gawin o parang natural lamang na humihinga sa inyo? No? Kahit kapag ikaw yung naghihilig at hindi ka nakahinga, ano gagawin katawan mo? Gagalawin ka ng sarili para huminga. Diba? Ako nga, sasabihin ng akala ng asawa, pati na ako. Tapos bigla ako, hindi nga tamang snawa yan. Pero galaw ko mga yan, mag-snawa ko. Kasi katawan mo, galaw na talaga yung sarili, labaan ka, mag-snawa ka. Kasi natural kayong tao eh. Ngayon, ang isang Kristiyano may pananampalataya kay Jesucristo, na totoong sumasampalataya kay Jesucristo, na binuhay mula sa mga patay, ay humihinga. Hindi po ba? At ang paghinga ng isang Kristiyano, paano mo malalaman? Sa kanyang mabubuting mga gawa. Ano yung bunga ng Espiritu? Paggawa ng mabuti. Sapagkat ang taong binuhay ni Kristo ay may kalakip. Sino? Ang Espiritu Santo mismo ng Diyos, na siyang naipangako sa bawat sumasampalataya kay Kristo. At ang bawat sumasampalataya kay Kristo na may Espiritu Santo ay may bunga ng Espiritu. So, natural lamang sa isang Kristiyano sumasampalataya kay Kristo ang gumagawa ng mabuti. Pero ang pagtingin ng Diyos, kung ikaw ay mabuti sa kanyang harapan o hindi, ay hindi base sa paggawa mo ng mabuti. Sapagkat ang tao, kahit hindi siya Kristiyano, ay pwedeng gumawa ng mabuti. Ibig kong sabihin nun, kapag tumingin ng Diyos sa isang Muslim, o kapag tumingin ng Diyos sa isang non-believer, na gumagawa naman ng mabuti, ibig kong sabihin nun, ligtas siya, apart from Christ, dahil hindi siya sumasampalataya kay Kristo. No, napakalinaw ng Biblia na sa tanging pananampalataya lamang kay Kristo, doon tayo aariing ganap or justified sa harapan ng isang Diyos na banal. At natural lamang sa isang tunay na Kristiyano ang gumawa ng mabuti. Kasi ito'y parang paghinga lamang sa buhay niya. Hindi na niya kayang mag-trying hard na magpakabuti. Kasi natural lamang nalalabas sa kanya yun. Sapagkat siya ay tunay na binago ni Kristo. Amen po ba? Misa nga, yung pastor tama eh. Hindi naman dahil ginaglorify ko sa pastor. Pero nakikita ko yung fruit of the Spirit sa kanya. Yung asawa ko at saka ako, hindi ko pa kayang patawarin itong tao na ito na nakagawa ng hindi maganda sa amin. Pero si pastor, because of the Spirit that is within him, sabi niya, patawarin niya yung tao. Di na niya pagkakataon ng tao. Sapagkat ang tao, kaya pa rin niya tayong balahurain, kaya pa rin niya tayong
Kristyano. Yung Kristyano, agyo na magpatawad at siyang masakit. Kasi natural na mo kaya. Wala hindi dyan na. Nung mga nanong na ay kapatawad-tawad, kaya tawaran na yung Ginoo. Itong mga bagay nito, kapatid, ay natural sa isang Kristyano. No? Yabang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos, ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, by faith alone, apart from the works of the law. Makikita mo siya, napakalinaw, amen? Hindi ko alam kung paano ko ito i-explain na mabuti pa sa inyo. Pero hindi tinitignan ng Diyos ang ating mga gawa, kundi tinitignan ng Diyos kung anong intensyon ng ating mga puso, na kung ito ba ay totoo at ito ba ay naaayon sa pananampalataya natin kay Kristo. Gumagawa ka ba ng mga mabuti para si kakalwalhati ng iyong Panginoon, o gumagawa ka lang naman ng mabuti para pakitang tao lamang? May dalawang difference dyan, mura na. 24. Sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Bibigyan natin ng in-depth study yan, kapatid, for the following days. No? This is very deep. Napakalalim niyan, kapatid. Pero bibigyan ko kayo ng definition of grace today, bago tayo magtapos. Grace or biyaya is the power of God given to a sinner for free. Ibig sabihin, kapatid, ito ang pabor na ibinibigay ng Diyos sa isang taong makasalanan kahit hindi siya karapat-dapat na makuha itong pabor na ito. Imbang anak ang pasaway. Putang pasaway anak na nang gawat ka mo kasi paluwan tayo. Dapat diyan mong paluwanin nga nakapasaway. Pero ano yung biyaya? Ang biyaya ay ganito. Yung batang pasaway, kaysa sa paluin ng magulang, pinalo ng magulang na babae ang kanyang asawang lalaki. Siya ang napalo. Kaysa sa yung bata ang napalo, ang asawang lalaki ang kanyang pinalo. Dapat bang mangyari yun? Hindi. Kasi sino ba dapat yung papaluin? Yung bata. Pero bakit yung asawang lalaki ang pinalo? Kasi ang sabi ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae, ako na lang yung paluin mo para yung galit mo sa bata ay mapasa sa akin. Sa akin mo na ibuhos lahat ng galit mo upang ang bata, ang ating anak, ay huwag nang maparusahan. Pagdating ng araw, kapatid, pag-aaralan natin yan. Tinatawag natin substitutionary atonement at yung tinatawag natin propitiation, kapatid. Yung mga bagay na yan ay napakalalim at pag-uusapan natin yan. Pero lahat ng bagay na yan ay ginawa ni Kristo sa krus. Kaya ang sabi dito, sila ngayon ay tinuturing na ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya bilang kaloob o libre sa pamamagitan ng pagtubos ng kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, kapatid, na dapat sana tayo ang mapaparusahan, pero mayroong naparusahan on our behalf. Siya ang nagbayad ng kaparusahan ng ating mga kasalanan. Tinubos niya yung ating mga kasalanan. Sino daw yan? Si Kristo Jesus. 25. Na siyang inialay mismo ng Ama sa langit. Na siyang inialay ng Diyos, the Lamb of God, bilang handog na pagtubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos, sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalagpas ang mga kasalanan nagawa sa nakaraan. Yan ang ginawa ng Diyos sa atin. Next Sunday, kapatid, magpo-focus po tayo dyan sa verse na iyan.
Amen? So, meron tayong glimpse ng good news. Ay, akala ko wala na akong pag-asa eh. Kasi sabi, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Kahit sino ka pa, mananampalataya ka man o hindi, Hudyo ka man o hindi, whatever it is, ikaw ay makasalanan sa harapan ng Diyos unless ang pananampalataya kay Kristo Jesus na siyang totoong pananampalataya ang siyang makikita ng Ama pagdating ng panahon. Pag-aaralan natin yan sa next Sunday, kapatid. Bibigyan natin ang punto yan kasi napakahaba ng discussion yan at napakalalim yan, hindi natin kayang tapusin ngayon. So, yung Romans chapter 3 ay magiging 2 parts. No? Part 1, which is the bad news, and part 2, which is the gospel of Christ. Let's pray. Father, we thank you for the blessing that you have given us. We thank you for your Son, our Lord Jesus Christ. We thank you for your love. We thank you for your drawing power, that we have been drawn to our Lord. And our Lord saved us through His blood and through His mercy. With this truth, O Lord, we give you praise and glory. Let your name be glorified, and let all knees bow in reverence to your mercy and to your grace. For this we ask you in Jesus, we pray. Amen.